sinasabi natin na choose wisely. Yung mga kandidato ba na pipiliin natin na kailangan, tingnan mo, kung apply kasama. And lahat po tayo aware na dun sa balita na China allegedly meddling for the upcoming elections po. Question is, are you concerned po or worried about some political or poll irregularities, if ever? It's always a concern. It should always be a concern, not only by the candidates but also the voters. So at this point, there is nothing I can see in the horizon that would have alarm, would have a red flag on me as far as the government is concerned. So far, so good. Chairman George Garcia is handling the situation very well. So at this point, dagdag ko lang doon sa tinanong ni Mayan, just take this opportunity. Pinakamagandang endorsement sa lahat, ang endorsement ng Panginoon Diyos. Thank you. Ako may kumpiyansa kami kay Chairman George Garcia sa pamumuno niya sa Comelec. Yung pakingialam, lagi naman yan, kahit kung election sa ibang bansa, establish sa US dati, nakailang tayo yung Russia, etc. Pero I have full confidence sa Commission on Elections natin. And then, yun, mga kababayan po natin on Monday, nasa kanilang mga kamay, sa kamay natin lahat. Kung anong klaseng Senado gusto natin. Yun nga yung sinasabi natin na choose wisely. Yung mga kandidato ba na pipiliin natin na pro-China, anti-China. Do we want a Chinese-controlled Senate or House of Representatives? Or we want a Senate na independent, who can stand against first world countries? Yun siguro. Thank you, JB. We have our last two questions. Kat? Yes, magandang hapon po. Kathleen Forbes from Radyo Pilipinas. Sirs, ngayon po yung huli ninyong pagkakataon para po iparating sa mga botante kung bakit po kayo yung dapat nilang iboto. Ano po yung inyong paalala sa ating mga Pilipinong boboto sa Lunes at bakit po alyansa yung kanilang dapat iboto? Ang ganda, magandang advice niya si Senator Lacson. Ano ngayon, pakibigay mo nga sa kanila na paano, ganda. Yung pagpipilian nila. Una-una, sana hindi nyo agad makalimutan yung paulit-ulit namin sinasabi sa aming campaign speeches. Dahil I'm sure by now, after 15 rallies, siguro bago pa namin banggitin yung susunod na talata o susunod na statement, siguro sa sariling pag-iisip nyo, inuunahan nyo na kung ano susunod namin sasabihin, di ba? So paalala, ito lagi ko rin sinasabi madalas, kasi sa mga flag raising ceremonies, yung 4 na uri ng kandidato na pagpipilian natin. Yung una, yun yung magtatrabaho at hindi magnanakaw. Pangalawa, nagtatrabaho, masipag magtrabaho, pero magnanakaw naman. Yung pangatlo, yung tamad na nga, ayaw magtrabaho, pero hindi rin naman magnanakaw. At yung pang-apat, yung tamad na nga at hindi magtatrabaho, magnanakaw pa. So kayo na ang bahala mamili kung sino yung dapat piliin. By now, alam niyo naman siguro yung mga track record ng mga tumatakbo. So doon na lang kayo magpipili. Sana, yun ang ating maging patayan. Yung mga level na meron mas mababaw ang kaligayahan, meron mataas yung panuntunan, yung standard, meron namang walang standard, bahala na sila. Sige pa sa ma'am. Di ba sa akin, kung butante ka, isipin mo, tama yun yung sinasabi ng Senator Lacson. Then that means you look at the track record. Track record. Kung walang track record, yun ang problema. So, kilala mo ba?
Natuwa ko isang araw, sinabi ni Joey De Leon, sabi niya, ang iboboto ko yung maraming nagawa na mabuti sa bansa. Yung iboboto ko yung alam ang kanyang trabaho at alam ang kanyang gagawin. At higit sa yung matagal ko nang kakilala. Sa kakilala. Matagal nyo na ako kakilala. Galing, ganda. Siguro, yung masasabi ko lamang na sa mga botante po natin sa Monday, hindi po na mabuti. Over the weekend, suriin po na mabuti yung politiko. Dami kasi yung politiko. Lalo na din sa Senado, 60 plus po kami lahat. Tingnan mo mabuti. Marami na kasi dyan. Talagang banat ng banat, salita ng salita, kwento ng kwento, wala namang kwenta. Tingnan mo natin, may track record ba? Kami naman sa Alyansa, makikita naman mo ninyo, lahat naman mo kami, sabi nga, may naging senador na, may naging congressman, may naging secretary, executive department. Ibig sabihin, dumaan na sa government service. So, makikita nyo naman siguro, hindi naman ito talaga tayo mapapahiya dahil marami naman yung ginawa na lahat po kami sa Alyansa, may nagawa na. Kaya nga sinasabi natin, tignan mo na lang doon sa track record niya. Dagdag, kasi kami tatlo, lagi kami nauna eh. Kami yung bagong black, never black. No? Never absent, never late, never. Thank you po. Salamat. Last question. Sir, good afternoon. John Rochona po from Billionaire News Channel. Sir, on Sunday, it's a day before the elections. We're also celebrating Mother's Day. Ano pong plano nyo a day before the elections? Tsaka po baka mayroon kayong Mother's Day message? Ang Mother's Day message, sa akin kasi araw-araw Mother's Day. May mga under Bisaya talagang everyday Mother's Day. Pag hindi mo pinaramdam sa asawa mo Mother's Day, araw-araw, wala kang uuwian. Sa labas ka ng bahay, wala na pag hindi kompleto yung sweldo, pag na-late ka, puro text ng text na yan. Kailangan, tingnan mo, puro flight kasama ka. Hindi ba kasama ko yung video? On a lighter note, kasi nung araw, biro-biroan na kasi namin yun eh. Dahil ang biro nga namin, si Mother Lily nag-invento ng Mother's Day eh. Yun ang biro namin. So, umpisa nung sumisikat yung pinag-uusapan ng Mother's Day, hindi ko binabati pa si Helen, misis ko. Tinanong niya ako, ba't di mo ako binabati? Sabi ko, bakit nanay, bakit nanay? Sinampal ako eh. So, binabati ko na siya. Everyday, Mother's Day. Nadagdag ko lang ano. Well, my mom's gone. So, well, ito na lang message ko para sila ko lang ina dito. I would like to say na thank you. Thank you, Mom, for carrying that child for 9 months. For the sacrifices, when the child was born, nandoon ka, kuya, kamadete, papalit ng alapin, etc. For 9 months. Hanggang sa high school, hanggang sa college, you worry, our moms worry. Kaya to all the mothers, mabuhay po kayo. Kayo po ang tunay na bayani sa mundo nito. Wow. Thank you. Yun ang po ang ating last question. At dito sa huling bahagi ng ating press